Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinakamainit na issue sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ang patuloy na kaso sa pagitan ng Ripple at ang US SEC. Apat na taon na ang nakalipas simula nang magsimula ang kasong ito, kung saan ay naging sagabal hindi lamang para kay Ripple kundi pati na rin sa buong industriya ng crypto. Sa likod po ng kontrobersiyang ito ay ang panawagan ni Ginoong Stewart Alderoty. Siya po ang Chief Legal Officer ni Ripple na wakasan na ang tinatawag niyang lawless lawsuit. Yan, lawless lawsuit. Ano nga ba ang nangyari? Ano ang mga aral na mapupulot natin dito? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at saka investor? Yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, bakit nga ba bakit nga ba pinapalagan ni Ginoong Stewart Alderoty ang kaso? Ayon po kay Ginoong Alderoty, ang kaso po ng SEC laban sa Ripple ay hindi patas at nagdulot po ito ng malaking kalituhan sa crypto industry. Sa kanyang post, nanawagan po siya sa administrasyon ni Donald Trump na linisin ang mancha na iniwan ng dating opisyal ng SEC na si William Bill Hinman. Bakit mahalaga po ito? Sa mga pahayag ni Ginoong Hinman noong una, tila nagkaroon po ng favoritism sa ilang crypto assets tulad po ni Ethereum. Habang pinarusahan naman ang iba tulad po ni Ripple. Ano ang resulta? Ang malinaw po na regulasyon na hinihintay ng mga investor at kumpanya ay tila naging mas magulo. Ngayon ay ano po ang naging epekto ng kaso sa crypto industry? Isa po sa pinakamalaking issue dito ay ang over-regulation ng SEC. Sa halip na magbigay po ng malinaw na guidelines, naging masyadong mahigpit ang ahensya, ayon po sa mga kritiko. Dahil dito, maraming crypto projects ang nawalan ng kumpiyansa sa US bilang sentro ng blockchain innovation. Kung titignan po natin ang kaso ni Ripple, hindi lamang po ito tungkol sa isang kumpanya. Ito po ay laban sa buong crypto industry para sa patas na regulasyon. Kaya't sa patuloy na kaso, marami po ang naniniwalang oras na para maibalik ang tiwala sa SEC, lalo na't papalitan na ang kasalukuyang chairman nito. Ngayon ay ano po ang hinaharap ni Ripple at si XRP? Sa kasalukuyan ay si XRP ay nakapagtala ng malaking pagtaas sa presyo matapos po ang panalo ng pro-crypto candidate na si Donald Trump. Mula po sa presyong 0.50, umabot po ito ng $2.17 sa loob lamang ng ilang linggo. Ito po ay katumbas ng 400% na rally. Ngunit habang lumalapit po ang January 15 na deadline para sa susunod na hakbang ng SEC, inaasahan ng marami ang mas matinding labanan. Si Ripple ay kumpiyansang ma-dismiss ang kaso, lalo na't pabor sa kanila ang ilang naunang desisyon ng korte. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investor ni XRP? Ayan, ang kaso po ni Ripple ay nagbibigay po sa atin ng mahahalagang aral. Una ay ipinapakita po nito ang kahalagahan ng malinaw na regulasyon sa cryptocurrency. Kapag may kalituhan po sa batas, apektado hindi lamang ang mga kumpanya kundi pati na rin ang mga investor na tulad natin. Pangalawa ay nagiging paalala ito na ang crypto investment ay mataas ang risk. Hindi porket tumataas ang presyo ay dapat na agad bumili. Mahalagang pag-aralan po natin ang projects na ating pinapasukan at alamin po natin ang mga potensyal na problema nito sa hinaharap. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko po,
si Ripple. Yan. Ang Ripple versus SEC lawsuit ay isa po itong halimbawa ng kung paano ang maling regulasyon ay maaari pong magdulot ng problema sa isang industriyang puno ng potensyal. Malaga po ang panawagan ni Ginoong Stuart Alderoty dahil hindi lamang ito para kay Ripple, kundi para sa lahat ng project sa crypto na naghahangad po ng patas na pagkakataon. Sa kabila ng lahat, naniniwala akong si Ripple ay mananatiling matatag. Ang kanilang teknolohiya kasama si XRP ay patuloy na ginagamit sa cross-border payments. Kung magtatapos ang kaso na pabor kay Ripple, maaring makita po natin ang mataas na presyo ni XRP. Pero tulad ng lagi kong sinasabi, mag-ingat po tayo sa hype. Sa kabuuan, ang Ripple versus SEC lawsuit ay hindi lamang po ito usapin ng regulasyon. Ito po ay tungkol sa kinabukasan ng cryptocurrency sa global market. Kaya bilang mga crypto trader, dapat po nating maunawaan ang mga ganitong kaso dahil may direktang epekto ito sa ating investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.